Lalong-lalo na puro table food. Kung ano yung pagkain mo, yun yung pagkain niya. Imbis na makatulong, pwede pa yan mag-cause ng sakit sa kanila kapag sila ay tumanda. Kabaliktaran sa tao, di ba, kapag yung mga magulang, sinasabi nila, ay hindi naman spoiled yung anak ko, hindi ko yung pinalaking spoiled. Pero kapag ikaw ay fur parent, proud ka pa na spoiled ang fur babies mo. Pero hindi lahat ng pag-i-spoil sa kanila ay maganda ang naidudulot. So here are 5 signs na spoiled ang alaga mong aso sa'yo. Hindi kumakain kapag hindi ikaw ang nagsusubo. Yung iba, hindi pa kakain kapag wala kayo. Pangalawa, may sarili siyang higaan. Pero kahit may sarili siyang higaan, sa'yo pa rin tumatabi, sa'yo pa rin natutulog. Pangatlo, umiiyak o nagtatampo kapag di nasunod. Yung gusto niyang kumain ng chimken pero gusto mo siyang pigilan. Magtatampo, ayaw niyang kumain hanggat sa ikaw na yung susuko para ibigay yung gusto niya para kumain siya. Pang-apat, treats muna bago sumunod sa utos. At pang-lima, sa kanila nauubos ang sweldo mo. Alam mo, every time na sasahod ka, mas uunahin mo pa ang inyong alaga kesa sa pangangailangan mo. Mas masarap pa yung ulam niya, mas mahal pa yung dog food niya kaysa sa kinakain mo. Well, para sa akin, okay lang naman na maging spoiled ang inyong alaga. As long as meron pa rin dapat discipline, exercise, at diet. Dahil kaka-spoil mo ng spoil, binibigyan mo ng treats everyday, iba-ibang food ang binibigay mo, lalong-lalo na puro table food. Kung ano yung pagkain mo, yun yung pagkain niya. Imbis na makatulong, pwede pa yan mag-cause ng sakit sa kanila kapag sila ay tumanda. Well, swerte ka kung wala silang sakit, pero what if? Karamihan or majority ng mga tumatandang aso, pusa, yan ang nagiging problema. So, para maiwasan, simulan mo na ngayon. So, tag mo yung sarili mo or tag mo yung kakilala mo nang spoil ng kanilang alaga. So, yun lang. Bye!